may dumating daw, pare. Halika dito. Sino yan dumating na yan, architect? Madami. Marami ba? Marami dumating? Marami dumating. O, tara, pasok tayo. Uy! Eto na. Ba't po kayo umalis? Kayo nga po yung kakausapin ko. So, eto na yung mga aircon natin from Daikin. And nandito rin si ang ating airbender. Air expert. Oo. Air expert. Sorry. Ito yung cassette mismo. Ito ba isasaksak sa pader? Sa ceiling. Sa kisame. Tama. So, ito, ang laki. Kaya dalawa lang talaga yung sa ano natin. Yes. Sa office natin, di ba? Bali, right now, Ninong Rai, nakamount na yung dalawang outdoor unit natin. Yung ganto. Opo. Yung ganun Bali, dalawa na lang po yung makakabit. And then, pagka natapos na yung sa H-frame architect, tutuloy natin yung remaining 2. Okay. Then, yung 6 units po, lahat yun, kakabit ngayon. Yun ang sinasabi ko. Actually, nagkakabit na sila ngayon sa taas. Nagkakabit na sila ngayon sa opisina? Office po. Sa opisina. Alam mo ibig sabihin nun? Oh. Pwede nang mag-magic ng malamig. Yun ang ibig sabihin nun. Oh, baka gusto nyo bumili kay architect. Architect mo ka sa LGS mo? Yes, actually. Oh, merong card shop. Si architect ay namimili ng mga baraha si Amity, oh. Singles. Ang kapal naman ng mukha mo. May balor ka pa. Saan yung local game store mo? Same sa office location din namin sa Holy Spirit Drive lang. A-Codes Cafe yung pangalan. Yun. So, maglalaro tayo doon. Ngayon, may makikita ba kami ngayon sa opisina kapag umakyat tayo? Meron. Meron. Akit tayo. Tara, akit tayo. May ano po, air purifier. Okay po. May tanong lang ako sa air purifier. Pag umutot ba ako, mawawala yung amoy? Ninong Rai. I-deodorize na. Meron deodorizer yung air purifier. Parang ayoko nun. Iba yung ligaya kapag naamoy na iba yung utot mo eh. Lalo Iba na sa talaga yun. kitchen, pag yung smell ng food. Although meron tayong exhaust, pati yung mga smell, mawawala. Mawawala rin. Opo. Akyat tayo. Teka lang, silipin lang natin to. Saglit Kasi update eh. Sir, may parcel dito. Ang bigat Ito yung gas line namin. Dito yung aming gym. Excited na ako. Dito kami magluluto. Sir, hindi. Hindi ba? Ang daming storage nito. Dahil mailalagay dito. Dito, magic cards. Tapos dito, magic cards. Tapos dito, magic cards. Tapos dito, magic. Tapos doon sa may tangke. Magic cards pa. Akit tayo sa opisina. Ay! Ang ganda! Eto na siya. Ay, naningong. Ito na yung cassette natin. So, tanong ko lang, boss. Ito yung isa. Saan yung isa? Sa part dito, Ninong Rai. Yan. Part po. Okay. Tapos eto, malalamigan naman kaming buo dito eh. Kasi naalala ko sabi nyo, ganun ang buga niyan eh. Opo. Tama, di ba? Okay. So, tutok na tutok to kay Jeje. Eto ano to? Yan, Ninong Rai, yung cover ng... Yun yung takip. Opo. Yung design kasi nung ating ceiling cassette, Kiryu ceiling cassette. So, para siyang nag-a-adapt dun sa ceiling. Hindi siya katulad nung sa showroom. Lawit na lawit. Meron, sir, 4 na louver. Oo. Ito po, para siyang design. So, nakatago yung louver niya. Ito na nga, may aircon na. Sir, huwag ka ma-pressure, sir. Okay lang yan. Lagi mong ginagawa yan. Nako, tama ba yan? Sir! Ikabit mo sa pula. Yan, dyan sa pula. Nakatama ka wala. So, architect, kwento mo nga sa amin. Ano nang nangyayari bukod dito sa mga kinakabit nila ngayon? Ngayon, nagpa-finalize na lang kami. Actually, lahat ng roughing ends natin tapos na. Wait lang. Sliding door to Yan yung castle door. Ito yung castle door natin Pre, ito yun. Oo. Sabi ko kay architect, higpitan mo lahat ng tordilyo kasi kapag hindi ka malakas na para buksan yan, hindi mo deserve pumasok. Parang ganun Hunter X, parang Parang hunter yan. Oo, tama. Pre, may nakatangke ng Mountain Dew dito. Nilagay nila yun dyan, tapos may umiinom mula sa baba. So dito, ano pa meron dito sa area natin? Tapos na rin namin yung roughing ends para sa intercom. Intercom, dito. Yari kayo. Kitang-kita kayo ni Alvin kung anong ginagawa nyo. Ganito kasi intercom namin. Yung intercom namin manual. Kita mo may butas? Pre, akit dito, pre! Ngayon pwede tayo makita sa taas. Pwede na. Tara, doon tayo sa ating kusina. Dalawa yung nasa taas. Si ventilator at saka si rain or shine. Ventilator tsaka rain or shine. Oh!
Parang busy sila, parang nagkamali ako ng pasok ha. Pero teka lang, eto muna. Ano mo yan? Dilaw na pinto. Dilaw na pinto. Tuyo na ba to? Ay sir, good morning po. Sorry. Hindi ka kumakatok. Oh, sorry. Sabi sa inyo, kukunin namin yung aesthetics pa rin eh, di ba? Ay, tsaka yung pader. Ito pader, di ba? Ito na, medyo nabubuo na ng konti. Ngayon, gusto ko tong bricks na nilagay nila kasi yung bricks na nilagay namin dati, maninipis lang, parang piatos yun eh. Talaga okay. sobrang nipis lang nun. Ito talagang legit na bricks na. At ito, ano yan, Nino, sir? yung fire bricks nyo, yan talaga yung ginagamit sa kitchen. Ito talaga yun. Hindi lang siya aesthetic, functional din talaga siya. Matigas. Ngayon, tingnan nyo to. Gusto ko sana talaga clear na bintana. Pero instead, we opted for fire blocks ba tawag dito? Glass blocks. Glass blocks. Para ano pa rin siya? Safe pa rin. Safe pa din. Para firewall pa rin siya. Yes. Kung tutuusin, sa totoo lang, wala kaming katabi. Wala talaga, di ba? Blanco yan eh. Yung property sa kabila is same lang nun sa property. Oo. So, kung sakasakali man, wag naman sana, katok tayo sa kahoy, magkaroon ng sunog. Hindi, hardiplex yan, hindi counted yan. Kahoy. Kahoy. Pinto. Okay. Kung sakasakali man magkaroon ng ganon, at bukas to, wala pa rin naman talaga mangyayari. Kasi blanco yon. Pero gusto namin, nakakomply kami sa lahat ng bagay. Tama ba yon? So, eto ay salamin na hindi tatagusan ng apoy. Tama Yes. ba yon? Yun talaga yung purpose niya. Pero Fire-rated again, siya. Fire-rated siya. May natural light pa rin tayo. Maiiba ng konti yung aesthetics natin. Pero kasi totoo lang, wala ka rin namang makikita dito sa kabila eh. So magpapatubo lang kami ng halaman mula sa baba, mula first floor, para umabot dyan. May Gusto ko- beanstalk dyan eh. Oo, gusto ko simulan nyo na magtanim para tumubo na siya kapag opening na tayo. Sige. May gas line ka na rin doon. May gas line na, ayan, kulay dilaw. Para mismo sa gas yan. Yes. Tapos, eto nga, pwesto ka doon yan, i-wide mo. Mababibes mo na yung kusina eh. Mababibes mo na yan eh. Mas mahaba lang siya, tapos ayun yung dilaw na pinto, di ba? Di ba? Ganda. Bakit may ibang tao dito? Sino tong mga to, architect? Dito sa kabila, si Rainer Shine. Rain or shine. Alam ko yan eh. Basketballer ako eh. So, pakilala ko lang yung bisita natin. Ay, hello po. Si Ma'am Angela. Ma'am Angela, hello at saka po. si Sir Red. Sir Red, hello po. So yun, Ninong, yung para kasi sa pintura natin sa Pintura. kitchen. Ang Rain or Bali, Ninong, yung gagamitin kasi nating pintura, ang nabanggit natin, di ba, ang gusto natin ay yung para sa oil stains. Dahil Yes. nasa kitchen tayo. Oo. So ang gagamitin kasi natin dito, hindi man siya directly anti-stain, pero dirt-resisting paint. Dirt resisting. Pwede ba sa mukha Yes. niya yun? Pwede kasi water-based, pero hindi natin gagamitin sa mukha niya yun. Okay. So Sige safe sa mukha niya kasi water-based. Tama. Pero para sa kitchen natin, maganda siya gamitin kasi dirt resisting na. Okay. So, paliwanag mo ma'am sa akin yung dirt resisting. Meaning, hindi siya kinakapitan ng dumi or at least madaling punasan? Ganun ba? Madaling punasan. Ah. Ang maganda sa kanya, Ninong, pagdating sa mga regular na semi-gloss paint, compared do sa semi-gloss namin na dirt resisting paint, mas madali natin siyang malilinis. Okay. So kahit linisan lang natin gamit ng regular detergent or soap, tapos basahan water, kayang-kayang malinis. Kayang-kaya na. Yes. Okay. At mas matagal din bago siya madumihan compared sa regular. Okay, kasi pag tinitingnan namin yung pader, parang hindi abot ni Amid yan eh. Parang mahirap yan eh. Mahirap linisin yan. Kung tutuusin, yung sa old kitchen pa lang, mapapansin nyo sa mga videos yan, yung mga taas namin, di talaga namin nalilinis masyado yan. Lalo nung nagbaha ng 2 linggo, inamag yung taas. Tapos na kumapit na. Hindi na namin matanggal. Speaking of amag, May solution din sila Rainer Shine sa mall. ha? Meron kayong solusyon sa molds. Yan talaga ang problema ko sa team na to. Molds ng molds. Hindi kasi nagluluto nga tayo Oo. dito. Ma'am, ano po ang solusyon niyo sa molds? Actually, yung molds na yung pinturang pwede natin gamitin para sa molds, doon sa pinag-uusapan ninyo kanina ng architect sa bricks, Ninong. Kasi yung bricks natin, syempre prone din yan sa moisture. Once na naging prone sa moisture, magkakaroon ng parang magiging lapitin talaga ng molds. Tama. Mas babakat doon. Tama. So meron kaming waterproofing na Para sa bricks sealer natin. para sa bricks natin.
natin. Hindi ba siya makintab? Yun lang, magiging makintab siya. Kaya magiging madali din para sa atin na linisin siya. So, ang maganda sa kanya, bukod sa mold resistant siya, water resistant na rin. So, for waterproofing, chemical resistant din siya. Chemical. Yes, and UV resistant din. Okay. So, mas maproprolong natin, Ninong. Kung papipiliin mo ko sa pagitan ng aesthetics at functionality, kasi gusto ko talaga hindi siya makintab. Kasi nag-iilaw-ilaw kami dito. Pero kung kapalit nun, ay hindi ko na po problemahin ang mold na yan, pipiliin ko yung bagay na yon. Yes. No, kasi after all, ang ginagawa natin dito ay pagkain, kusina, 'di ba? Mas importante ang safety kaysa pogi. Ano pa yung ibang pinturang gagamitin natin? So, yun, yung sa kitchen natin, since si Dirt Shield ang gagamitin natin, Rain or Shine Dirt Shield, para sa Dito dirt po- dito resistant. po yan? Like sa buong to? Sa buong kitchen natin, Ninong, yun ang gagamitin natin. Ang maganda Dirt din, Shield. Yes. Rain or Shine Dirt Shield. Ang maganda din sa kanya, bukod sa dirt resisting paint na siya, may waterproofing capacity din tayo. So, kaya niya mag-waterproof ng mga hairline cracks. Okay, okay. So, aside from doon, sa ating Rain or Shine Dirt Shield, kasama na rin yung ating Sista Ultra Clear para sa bricks. Meron din tayong gagamitin para sa baba na pintura. Yun naman yung tinatawag natin na Rain or Shine Elastomeric Paint. So, Saan yun? yung Sa regular. office? Sa first Ground floor? Sa ground Okay, floor. okay. So, ang maganda naman doon sa pintura natin yun, Ninong, meron na siyang waterproofing capacity. Pwede mo na rin siya gamitin as primer, as top coat na din. Uy, Yun yung Ang maganda. daming pwede paggamitan nun Gusto ko sana to hot pink. Yung Hot buo. pink. Hindi ba pwede? Hindi kasi. Anong kulay natin dito? Para doon, Ninong, meron tayo ditong swatch na Uy! available. Gusto ko yan. So yan, pwede kang mamili din dyan, Ninong. Pero doon sa perspective, meron na kaming na-suggest si Pristine, itong si White Chocolate, at saka si Beachfront. So itong tatlo. Pero ikaw, Ninong, kung baka may mapipili ka dyan, baka may gusto dyan yung asawa mo, To. pwedeng-pwede. Parang gusto ko yung spring break. Ganda niyan. Ganda niyan. So, ito na lang. Kasi wala talaga akong alam sa kulay. Itim nga lang lagi suot ko, tsaka gray na pantalon eh. Anong masasuggest nyo dito? Based do sa perspective ni na architect, maganda natin paggamitan tong beige colors or may touch of beige. Si Pristine, si Beachfront, at saka si White Chocolate. Maganda din kasi yung magiging labas nito pagdating sa camera natin, Nino. Hindi kasi ako mahilig sa white chocolate. Pakita natin sa kanila, may pagkakaiba ba yan sa inyo? Yan dalawa. Sa akin, parehas lang. Hindi ko talaga masyadong makita. Eto, tira mo to. Parehas sa akin yan. Sir, parehas talaga. Parehas ba talaga? Sige po, eto ba yung mga pintura natin, madam? Yes, Ninong. Bali, eto, yan Parang yung... ice cream to Oo, parang May kain kutsara na ka ice dyan. cream. Sige po, testing natin. Paano ba natin gagawin yan? Okay, Ninong. Siguro yung Rain or Shine Elastomeric ang ipahin muna natin para mas madali. Sa'yo daw ibabahin. Dahil, yun nga, as primer, pwede Tama. na rin natin siyang gamitin. Tama, sige, tawagin nyo kong brochador, pare. De, yun. Brocha has two primary distinct meanings depending on the context. It is a Spanish-Portuguese word for paintbrush or brush. Ano yung pangalawa? Oh, wala, iba na to eh. So kapag ako ay nagbabrocha, nagbabrush ako. Magbabrush ako. Anong tawag sa akin? Sasawsaw ko lang? Ninong, bago natin simulan, kailangan haluin muna natin yung pintura. Kuha mo ako whisk. hindi ba? Bali, haluin lang natin siya para hanggang base tayo, Ninong. Para yung binder at saka lahat ng pigments at saka kung ano pang pigments, sir. Okay. Pigment. Sorry. So yun, makikita kasi natin medyo nag-thin na yung pintura natin. Naghihiwalay pala siya. Parang Yes. cornstarch water mixture. Yes. Ang maganda, di ba, Ninong, wala tayong naamoy dun sa pintura. Oo nga, no? Yan. Oo nga, no? Ibig po sabihin, kasi may mga experience ako yung mga pintura. Pag bagong pintura yung kwarto, kailangan mo munang bakantihin ng ilang araw eh. Eto hindi. Yes, Ninong. Yan. Patuloy mo lang konti, Ninong. Okay na yan, Ninong. Pwede mo Okay na na rin to. ipahin. So sa pagpipinta, kailangan intentional yung strokes nyo. Halimbawa, pataas muna tayo. Yan. Tapos nakita ko dito kasi, kailangan mong kurbahin na ganyan. Sir! Sir! Tapos mag-a-adapt ka doon sa natural na kurbada. Tapos, tsaka mo ngayon isasara. Nasigan ako? Ay, God! Nasigan sa bibig! So tama ba itong ginagawa mo?
Tama to? Tama to? Alam mo kung sino gagawa. Oh, may dumi para may tumalsik na caramel macchiato. Diba? Boom, wala na. Kaya bubrochahin mo pa ulit-ulit. Ikaw, architect, di mo alam yung broche. Iniisip nyo agad, bastos eh. D. Anyway, solve ako dito, ma'am. Okay ako dito. no. Oo, so bigyan mo ako ng 4 na litro. 4 na litro lang ba kailangan natin? Mas marami pa. Ma'am, maraming salamat po. Thank you. Teka lang, gano'ng katagal matuyo yung mga ganito? Kapag ka sa normal na humid natin dito sa Philippines, usually around 2 hours tuyo na yan. Ha? Minsan nga 1 hour lang Ha? tuyo na. Depende talaga sa init. So 2 to 3 hours pwede na yung recoating interval natin. As long as tuyo. Hindi, yung nyari, for example, gusto ko uululin ko yung asawa ko. Nag-grocery lang siya, tapos pag uwi namin, pink na yung kwarto namin. Kaya Nino. Basta ikutin niya po yung grocery Ikutin niya. So, Oo. pwede magandang prank yun, no? Maraming salamat. Thank And you, sa Rain or Nino. Shine, maraming salamat. Talagang nag-enjoy ako dito sa ginagawa ko. Oo. May kukunin ka ba pintor? Wala. Meron na pero kulang kami. Kulang kayo? Huwag muna tayo mag-shoot. Bakit sir? Parang gustong dito lang eh. Again, maraming salamat po, ma'am. Thank you. Thank Thank you, you so Ninong. much po. Thank you so much. Pero wait lang. May nakikita ako. Tira mo. Dami nila doon. Dami nila dyan. Ayun, Nino, pakilala ko lang muna yung 360 solar ventilator. 360 solar ventilator. Ah. Pangalan pala para alam ko na ginagawa. Sir, hello po. Ano pong pangalan niyo, sir? Rana Alinea. Ano ba tong produkto niyo? Ito Sir, ba to? Yeah, ito yung solar ventilation natin, sir. No? This is solar powered. So, basically, sir, ang issue mo dito sa kitchen mo is definitely yung heat. Yes. So, we will eliminate the heat using the solar 360 ventilation. And, sir, nabanggit mo kanina, molds ang issue mo. Molds. So- Ayoko talaga sa mga mold na yan. Basically, ito ay exhaust fan na walang nakasaksak kasi solar siya. Yes, sir. Tama, Yes, sir. ganun siya. In its essence, ganun. Ang unang tanong ko, paano pag gagabi na? Sir, we have option for grid connection. Ah. So, during daytime, 100% solar. Okay. Then, during nighttime, it's automatically switched to grid. Okay. Ito ba ang ikakabit natin? Yes, sir. Ito. So, ito, ganun din, ibang style lang to. Same lang, sir. Oo. Ito, sir, ano po ito? Usually, sir, we install this for mga ceiling. So, for example, CR, pwede nyo ilagay. Ah. Or common areas. Okay. So, sir, the good thing with our system is tahimik, brushless. Oh, tama. Tahimik nga. Mas maingay pa ako dyan. Yeah. May home, ano to? Bakit may parang home control? Ano to? So, you have option, sir, to control the ventilation using your mobile phone. Smart na siya. Gusto ko yan. Saan natin to ikakabit? Sir, sa bubong ninyo. Sa bubong. Ayaw mo nang merong parang hood. Oo, ayoko ng hood eh. Ang dami rin nagtatanong niyan ng mga inaanak na asan ang ventilation ni Ninong? Eto na, nasagot na, di ba? Kasi instead of using hood, yun nga, ayaw natin kasi nag-shoot tayo eh. Ang may hood lang tayo would be the boiler room. Yes. Kasi doon yung heavy cooking eh. Tama. So yung nandito, dahil ayaw natin ng hood, ang naging solution natin would be kukunin natin yung usok through ceiling. Okay. So exhaust, gamit yung solar. Solar vent. It expel it outside. Nasaan siya dito? Basically, the vent, sir, will be installed. Sir, ito. Actually, best example. Ito. Yan. Nasa bubong siya. Yes, sir. Yan, Tapos sa bubong mula siya. saan hihigop Sir, maglalagay tayo ng inlet dito. ng inlet? Inlet. Dito magbubutas kayo Yes, sir. dito. Nag-decide na ba tayo kung saan magbubutas? We will finalize, sir. Okay. So wala pa. Ilang ganto ang nakalagay dito? Depende sa Yes, sir. We have a computation. Kinukompute Ninong. din siya. Yeah. Parang Kasi aircon ano din. Nino eh, need din nila malaman kung ilan yung burner mo. Tama. And then Yeah. paano yung load mo pagluluto. Tama. Out of the way siya, wala ka nakikitang electric fan. Iba kasi yung feeling din na nakabukas lang lahat ng bintana sa may nakatutok na electric fan sa'yo. Precisely, sir. Diba? Sir, the good thing with us, it's run on solar power. Oo. So, you don't need to... Usually, ang problema is hirap na hirap yung aircon dahil Tama. mainit. Pero using the 360 solar ventilation, mas madali niyang palamigin yung area kasi hindi na mainit eh. Tama. Kunyari eto, saan nyo ilalagay yung... Nasa kisame ba parehas yan? For the roof ventilation, usually, sir, nasa taas to. Kasi ito yung humihigop ng init, nasa taas kasi ang init. Humidity, odor, actually, sir, yung smell nga nung Oo. nung pagluluto mo, atake mo.
Okay. using this one. So ito yung magandang sagot doon sa mga nagtatanong. Ninong Ray, nasan yung ano mo? Nasan yung vents mo? May mga nagtatanong eh. Kasi ayoko talaga maglagay ng range hood, sir. Kasi ano yun eh, ang hirap ilawan, tapos para lumiliit yung kusina namin. Eto, napakaganda na, tipid pa sa kuryente. Ninong Ray, ang issue mo rin with the range hood, industrial na industrial yung dating. Yeah. Ang ingay pa nun. Yes, sir. Ang ingay nun. Sobrang ingay nun. Ano pang makukwento mo sa akin tungkol dito sa produkto to, sir? Sir, no, we're promoting talaga yung 360 solar as a solution for comfort for Filipino homes, no? We've been installing since 2018. We have a lot of feedbacks coming from different industries, warehouse, residentials. We partner with architects. So, lahat positive feedback. The good thing with our system, sir, no, since 2018, wala pang bumalik. That's how durable the product Yun ang is. maganda. Pero wait lang. Hinakita ako dito. Tignan mo tong diagram na to. Sinasabi dito na sa kisame mo, hihigupin lang nila yung init. Kapag hindi mainit yung kisame mo, hindi na mainit yung sala mo. Para sa mga bungalow na bahay, halimbawa, pwede yan. So, ibig sabihin, hindi mo naman talaga kailangan madama yung hangin para lumamig yung area mo. Tama ba yun? Tama, sir. Yun ba yun? Ayun, basta lumamig yung kisa mo, tapos bisita ka, doon mo sa kisa may patulogin. Pwede yun, di ba? Napakaganda nitong produkto na to, promise. And gustong-gusto ko rin to kasi masusolusyonan nito yung problema namin na hindi na kami uusukin sa kusina or usukin man saglit, madaling mawala. Yes, sir. Di ba? Yung mga putok ng mga kasama ko doon, hindi ko maaamoy. Saka yung pinakaayaw mo, yung mold. Yung mold, ayoko talaga ng mold. Ayaw mo ng mold? Ay, eto pala. Last na tanong, nagbabalak ako maglagay ng dehumidifier dito eh. Kailangan ko pa ba? It works with the humidifier, sir. Gagana So, hindi na. natin tatanggalin yan. Same as sa aircon, sir. Hindi naman namin sinasabi na tatanggalin natin yung aircon. Katulong nito ng aircon. Same as yung aircon, katulong si 360 solar Tama, ventilation. tama. Gusto ko to. Walang konsumo sa kuryente. Allergic pa naman ako sa malaking bill ng kuryente. No? Sir, maraming Thank salamat you. sa inyo. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Ngayon, samahan nyo kami sa susunod namin pagpunta. Kasi pag tinakip ko yung kamay ko dyan, makikita nyo kami. Siguro, nasa Tarlac na kami. Tapos ngayon, syempre, it's a work in progress. So titignan natin kung ano pa yung mga pwede nating gawin. Dalawa kami nagsasalita. So ano pa yung mga pwede pa nating gawin. So far, as of the moment, nag-consult naman tayo ng mga expert. Actually, hindi naman sa amin galing eh. Yung mga solutions na nakita natin ngayon, naghanap kami ng mga trusted suppliers na who can answer your call for that certain goal sa non-negotiables. Okay. Yan. Kaya ako magpapagawa kayo ng kahit ano, bahay, kusina, beer house, kahit ano. Bakit may beer house? Hindi, kung gusto lang nila, di ba? Pwede. Kay architect na A-codes pare, madali silang hanapin. And makikita nyo talagang, ako wala pa, pero kitang-kita ko na napakaganda nitong mangyayari. Saka ano, yun nga, aside from kami mismo, we put attention to details. Yung mga partners namin is they also put attention to that same details. Yan ang sinasabi. So marami naman kami mga partners, marami rin kami mga collaborators na sila yung mga experts ng mga field nila. Yun. Kaya architect, again, maraming salamat. Hindi pa tapos pero excited na ako. Kaya tatakpan ko na to, pagtanggal ng kamay ko, nasa Tarlac na tayo. Teka lang, Bakit? wala bang cream puff? Ayaw. Ay, sorry. Nabigyan ka ni. Yan ang hirap sa mga tao. Abutan mo ng daliri, gusto buong braso mo. Tara na, punta na tayo sa Tarlac, pare. Alam niyo ba kung nasan tayo ngayon? Saan? Nandito tayo ngayon sa Tarlac. Kailangan kong humanap ng malayong lugar para di kayo matuntun. Para hindi kami matun. Tinatago mo kami. Tatago ko kayo. Hindi ko na kayo ibabaon. Isasama ko na lang kayo kasi nandito tayo ngayon sa Ardonic Builders. Tama ba? Ardonic Builders. Dito tayo sa, ayun o, Ardonic o, nakalagay. Hindi yung paborito mong puntahan sa Caloocan niya. Hindi, ayoko doon. Nakita ko yung plate number mo dun eh. Ayoko doon. Napadaan lang din ako dun ha. So yun nga, kasama natin si architect ngayon. At totoo, nandito tayo sa Tarlac ngayon kasi dito pa natin kukunin, or rather, dito natin pinagawa yung ating conference table Wow. at cabinets. Conference table na, 8 lang tayo. Oo. Ay, sir, hello po. Hello po, kumusta po kayo? Ano po pangalan niyo, sir? Jenic po. Jenny, kayo po ba may-ari dito? Opo. Ayun. Pwede ko kayong pumasok, sir? Pwede naman Invite po. mo naman kami, sir. Vampira ako. Hindi ako pwede pumasok pag di ako ini-invite eh.
Pasok po kayo. Yun ang sinasabi ko. Kwento mo nga sa amin, ano ba meron dito sa Ardonic? Primarily, ano kami design build company. para sila. Same model kami. So, nasa building design construction kami. And then, out of, kasi kailangan, may mga specialization kasi. Part, yung mga nagka-glass, yung, for example, yung sa kanila, yung mga acoustic panels. And then, nakita namin yung need for quality and affordable cabinets. Cabinets. So, medyo doon kami nag-focus. Nag-try kaming gumawa ng shop, kasi doon sa unang mga projects namin, talagang mano-mano, So, nakita namin na para mas maging maganda yung gawa namin, gawin na lang natin na shop talaga. So, andito po tayo sa shop ngayon. Kayo na may mga tao, kaso narinig nila parating si Ninong Ray. Medyo nahiya sila ng konti. Kasi baka daw iligpit ko sila na parang mga pinagkainan eh. So dito nyo pinuputol yung mga kahoy-kahoy nyo. Tapos a-assemble nyo on-site. Kunyari, for example, ito po. Na-assemble na po ito. Ready for delivery na po ito. So, ito po, medyo nalikabukan na. Kasi ready for delivery po ito 2 weeks ago. Kaso dahil darating po kayo, sabi namin sa kliyente, i-shoot muna daw ni Ninong Ray bago natin i-deliver. Eh sir, teka lang. Yung cabinet namin tsaka lamesa nandito ba? Siyempre, wala. Nasaan? Na-deliver na namin. Ay, nagkasalis eh. Nakasalubong nga ata kanina eh, sa may NLEX eh, di ba? So, ganito yung sample ng cabinet na ginagawa nyo. Yes po. Sobrang gaan na cabinet nila. Bakit sobrang gaang? Nakalutang, pre. Ayun nga no! Sobrang gaan. Sobrang gaang. Basic na wardrobe cabinet natin. So, meron tayong basic na hanger, pwede po yan. And then, kapag pwede natin itaas, so pwedeng hilain ito, Kung titingnan nyo po, ayan. Uy, Bumaba. Uy! Pero mabigat siya kasi walang laman na damit. Pero which is reasonable kasi dapat mabigat siya. Pag puno ng damit, babagsak siya. Galing, may mekanismo dito. Yung sa bagong studio, sir, ang pinagawa namin ay ganto sa may pantry area. Tsaka conference table. Side table. Side table dun sa Sa desk. office area. Oo. Tapos meron kayong hanging cabinet sa may pantry area, tapos meron kayong sink cabinet sa may pantry area din. Okay. Excited na ako sa pantry area na yan. Sir, pantry area. Pantry ba? Ay, sorry. Sir, di ba meron kayong gustong iligpit? Oh. So, Ay, marami akong gusto iligpit. Marami akong gusto iligpit. Kailangan ko yan. Pero sige, sir. So, ito yung hamper natin. Ay, ang galing oh. Opo. Hindi na nakakalat yung brief ko. Ang galing ah. Tapos kung meron pa kayong ibang gustong iligpit, ito po yung mga drawer. Ulo, ganyan. Kamay, braso. Yung producer ko marami na masyadong alam. Tapos, yun ang hinahanap ko. Pagka nag-aaway kayo ng misis mo. Kahit anong galit. Ano? Eto na naman! Wala. Tao po. Hoy! Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Ganoon lang? Ano? Pinakita niya lang sa akin yung pizza niya. Kung totoo ba? Kaganyan-ganyan kayo, hindi kayo nagkakaya. Wala lang yun, ikaw hombre. Masakit daw yung dito niya. Sabi ko, patingin niya, baka kailangan na natin buti. Galing ko pa sa tarlac. Bago tayo magpatuloy sa ating tour, mayroong pagkain kasi dito na ngayon ko lang nakita. Ang tawag nila dito ay balawis. Ano ba? Ano tawag? Bagis. Ay, magis! Sorry. Saan galing yun? So, eto ay beef. Parang siyang masabaw. Amoy siyang dinuguan na walang dugo. The perfect bite, pare. Maasim siya. Iba yung pagkakagiling niya. Anong paasim ginamit dito? Alam niyo ba? Parang may pagkalinugoan nga. Di ba, no? Parang siyang dinuguan na walang dugo. After natin i-design or gawan ng cutting list, ibibigay natin sa mahuhusay natin mga nagtatrabaho. Tapos ika-cut nila, edge band, tapos i-boring machine nila. So- Boring machine. Mm. Huwag yung boring yun. Patingin nga ako, sir. Patingin nga ako kung pantay. Pantay. Teka lang. Baka masugat po kayo. Ay, kahit kailan di ako nasugat. Kung papansinin nyo po, yung regular table saw kasi, merong isang malaking ito lang yung nakikita natin usually. So ito, dalawa siya ngayon. Merong siyang scoring na blade, tsaka yung main na blade. Kasi yung mga usual na hand machines or yung mga
table saw, wala ito. So ito scoring machine. Yun yung tawag nila sa akin dati na nagba-basketball pa ako. Scoring machine. So kaya makita po natin yung board natin, wala siyang mga yung mga liit-liit na mga crack. Malinis. Malinis yung pagkaka-cut Oo. niya. Ayun, yung nakarolyo. So mula sa gantong itsura, eto na siya. Ano yan? Auto-dikit din? May pandikit na nilagay? Opo, meron pong hot glue na nilalagay. Sa normal na proseso, kapag walang ganito, ano to? Mano-mano? Mano-mano po. Like, may nabibili nito, lalagyan mo ng Rugby. stickwell, wood glue, o rugby ginagamit? Rugby po. Rugby. Tapos ilalagay mo dito. Ganun ang normal. Mm-mm. Pero paano Tapos papatuyuin mo pa, tapos ididikit mo. Tapos ikakat mo pa siya. Kasi yung, kung titignan mo yung edge band, mas malaki siya palagi sa board. Yan yung Okay. tatanong ko. So ikakat pa. Yung So, thickness nito eh. Kaya nakakat may pa. may kahoy-kahoy na lumalabas kanina. ito yung mga yun, yung tinrim nila. Okay. Pag sinabi, i-educate kita eh. Ang boring, ang ibig sabihin niyan ay pagbubutas. Tama po ba yun? Tama po. Tama, di ba? So ito, nagagamit siya lalo na kapag ayaw mong may screw. Usually kasi ginagamit sa pagpa-fasten ng mga boards is Nang screw. walang pako, walang screw. Nang walang screw. Ha? So yun, boring. So basically, bare ng maramihan. Opo. Tsaka pantay-pantay, di ba? So eto, hindi pa ako ang gamit. Ano to, pegs? Wood pegs po. Ay, ganun laang. Ayun na, tinan mo. Ito yung lock, oh. Ano na siya, Ninong? Hindi na siya yung ini-screw drill. Oo. Ito na, parang lock na lang. Makabago sistema na pala to. Tapos wala stickwell, hindi na uso yun. dito. Pag to binuhat ko, hindi to maghihiwalay. Hindi po. Sir, maraming salamat po sa inyo. Una sa lahat, maraming salamat kasi pinakita nyo sa amin yung facility nyo na impressed ako. Tapos pinakain nyo rin kami. Kaso nga lang, wala yung lamesa tsaka cabinet nandun. So siguro naman next time pagpunta ko doon, nakakabit na. Okay na, di ba? O di tara, punta tayo sa Malabon. Transition. Galing, di ba? Kaya hawak ko to kanina pa. Ito 60. 60. Ito 125. 250. Ito 250. Andito na naman tayo sa bago nating studio. And may update na. Tingnan mo, pare. Tingnan mo. Meron ng bricks, meron na lahat. Tapos, kaya kami nandito ngayon. Kasi tinignan. Ayan na. Sir, may Ay, Andito talaga kami kasi nagpasukat na kami ng ilaw. Ay, dito sila, sir. Hello po. Ayan, tutulong sila sa ilaw. So, syempre, kilala niyo yan. Yun. Manny! Akman! Ay, sorry. Hindi. Si Eman pala, si Eman. Tropa namin yan. Matagal ko na nakikita yan. Bibilang-bilang na kami na Importante yan. Importante yan. Kasi ang unang-unang sinabi ni Lord, let there be light. Tama. Tsaka ang nanay ang ilaw ng tahanan. So, Ang nanay ni kay Alvin. matigas yung port siya. Yan yung mga kapitan ng ilaw. Tapos, aircon natin, nakakabit na rin. Siyempre, Daikin yan. Oo. Hindi pwede mainit, di ba? Ano yan, para kang nasa North Pole. Tama. Sorry, tuktok na Mount Fuji. Japanese brand, ha? Japanese brand. Yan, meron na dyan. Tapos, Ay, yung pinto. ito yung kwarto ko. Ay, may ganang ka na, sir. Oo, may Hindi, higaan kasi ako. naubos na dito sa pagpagawa. Oo. Kaya ganyan muna. So, binenta na yung tinitira namin. Dito na lang. Mas importante naman to eh. Tama. So, ito, style talaga. Design talaga yung sahig na yan. Ano ba naman yung aircon natin, Pang? Oh, ito yung pinuntahan natin sa Tarlac na ikakabit na lang. Okay, may ingay si sir nagre-review. Ayun, nagre-review si Sir. Huwag kang magulo. Tapos, dito yung malaki nating Samsung na TV. 98 inches. Oo. Giant din dito. Hindi, dito yun. Ito ang holding area. Okay, maganda. May TV rin yan dito. Mga artista lang talaga yung dito. Karamihan, baka meron silang, kasi para sa kanila talaga yan. Yung mga kasama nila, pwede na doon sa conference area. Kasi yung conference table namin, pang 12. Tapos, 8 lang kami. Oo, para sa kanila talaga yun. Tapos, dito yung coffee nook.
Oo, dito yung pantry. Pantry po, sir, pantry. Pantry pala, pantry. So marami akong mga modifications sa ipapagawa pa dito. Halimbawa, dito, yung poste natin ng ilaw, papalagyan ko ng isang mahaba doon. Kasi ito yung green screen area. Dito rin sa kabila. Dito rin sa kabila. Papalagyan ko doon para sa BOH area natin. Tapos si Eman, ano yung ginagawa mo? Ano yung Ako kasi nagle-laser. ano yung Geiger counter? namin yung studio. Studio. Kasi kumakap kami ng 3D. Huwag yung mong banatan, sir. Hindi, regalo rin naman ako. Nagpapasalamat nga ako sa'yo kasi tinutulungan mo. Sorry po. Nakatamaan niyo po. Sige, magsukat ka na uli. Sukat namin kasi nire-replicate namin sa iba yung studio. Yun, so gagawa sila ng 3D rendering ng studio para ma-emulate yung mga ilaw-ilaw. Wow! Alain mo yun. Technology. May ganun pala, no? Technology! Malapit na to. Konting-konti na lang. Ngayon ay 2 days after ng Ides of March. Ngayon ay March 17 ngayon. 15 ang Ides of March. Tanga! Palagay ko, first week of April. Kasi ang hinihintay na lang talaga namin ay yung mga stainless. Tapos syempre, general na nalipat. Hindi rin madali yun. Pucha, paano natin ilalagay yung rep natin dito? Mahirap yung bagay na yun, di ba? Pero syempre, malulupit siyang sila Architect Andrew. Magawa nila ng paraan yan, di ba? So, ayun, sobrang excited na ako. And hopefully, April, settled in na kami. Pwede na kaming gumawa ng content dito. And talaga namang sobrang excited ko. Pre-itlog ko, nasa lalamunan na talaga. Hindi literal. Culmination to ng ilang taon namin experiences, di ba? Dito sa Nabubo. Siyempre pa nagsimula lang tayo sa Graba. Nagsimula lang kami sa Graba, sa bubong na putol na nababasa pa si Ian kasi hindi pwede mabasa yung camera. Palain mo yun. Diba? So, we've come a very long way. And we still have a very long way to go. Pero yun, hintayin nyo lang mga inaanak and maraming salamat sa inyo. I love you.